Ngunit kay Pamela pa rin ang tingin ng dalawa kahit na umalis na si Albert. Nakikita nila ang pagkagulat sa mga nalaman nito. Nanatili pa rin silang tahimik lalo na si Pamela dahil sa kanyang narinig mula kay Albert. Di niya alam kung matutuwa ba siya o hindi sa nalaman niyang hindi totoo ang kasal nila ni James. Tumingin si Ralph kay Brad at sila niya sang lumabas upang tingnan kung nakalis na ba sila ni Albert. Sumunod naman si Brad at tinawag ang tauhan nila at saka lumabas. Naiwan silang dalawa ni Pamela na hindi pa rin makapagsalita. Iho! Naagaw ang atensyon niya nang tinawag siya ng kanyang ina na pababa ng hagdan. Lumapit ito sa kanila at agad siyang niyakap. Mabuti naman at dumating ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil sa lalaking yon. Naiiyak na sabi ng ina ni Ralph habang kayakap siya. Saglit at tumingin si Ralph kay Pamela na diretso pa rin ang tingin. Yeah, I was thankful that you're alright. Did he do or say something to you? Nag-aalalang tanong niya dito matapos sumiwalay sa yakap. Nagtanong lang siya kung nasan ka at kinamusta lamang ako. Ngunit yung kabang nararamdaman ko'y talagang nangingibabaw. Natatakot ako sa kanya, iho. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kapag bumalik pa siya dito, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa bahay na ito. Naalala ko pa rin ang lahat. Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Muli niya itong niyakap at bahagyang hinagod ang likod nito. It's okay, Mom. He can't hurt you, I swear. Mariing sabi niya. Marahang tumango ang kanyang ina at tandang kamalas sa pagkakayakap sa kanya. Bumaling ito kay Pamela at bahagyang nagtataka habang nakatingin dito. Sino siya, iho? Tukoy nito kay Pamela. Doon lang napalingon si Pamela dito at kay Ralph. Na mapansin si Pamela ang sitwasyon, agad siyang umiti dito at yumuko. Hello po, Mrs. McDavid. Magandang hapon po. Bating paggalang niya sa ina ni Ralph. Napatingin naman ang ginang kay Ralph na bahagyang tumango. Kaya muli itong tumingin kay Pamela at napangiti. Magandang hapon din sa'yo, Iha. Anong pangalan mo? Nakangiting sabi nito. Pamela Buenafe po. Nakangiting sagot niya dito. Buenafe? Sambit ito at kurot ang bumaling kay Ralph. Tumango naman si Ralph. Ikaw ba ang anak ni na Alea at Fernan Buenafe? Tanong nito sa kanya. Natigilan naman si Pamela sa paraan ng tanong nito sa kanya. Pakiramdam niya may sasabihin to na kinagulat pa niya. Yes, I am. Tugon niya rito. Lumapit ito sa kanya at bahagyang hinawakan ang kanyang mukha. Tila ba inaalalang isang sandaling hindi nito malilimutan. Your parents were my friend. Matagal na rin nung huli ko silang nakita. Siguro hindi ako naikwento ni Ralph sa magulang mo kaya hindi nila ako naalala. Isa pa, teenager pa lang kami na nagkahiwa-hiwalay kami. Kaya siguradong hindi nila alam na isa ako McDavid. Nakangiting sabi nito kay Pamela. Di naman alam ni Pamela kung anong kanyang maging reaksyon dahil sa sinabi nito. Maging si Ralph ngayon lang nalaman ng tungkol doon. Alam ng kanyang ina nag-investiya sa mga Buenafe, pero hindi niya alam ang koneksyon ng mga ito sa isa't isa noon. Oh, I did not know about it, Mrs. McDavid, but I'm happy that my parents were your friend. Nakangiting sabi niya dito. Di maalis ang ngiti nito sa kanya, tinawakan siya nito sa kamay, tsaka bahagyang hinila. Alika, umupo muna tayo. Kwentuhan mo ako tungkol sa magulang mo. Nakangiting sabi nito nang pareho silang makaupo sa sofa. Manang maghanda na kayo ng hapunan. Gawin yung espesyal para sa bisita natin. Nakangiting utos ito sa kanilang mayordoma. Ngunit tinamaan ito at tumango sa kanya. Agad namang kumilos sa mga ito upang maghanda ng hapunan. So how's your parents doing? Nagagalak na tanong nito sa kanya. Mom, I just want to remind something. Pamela is having an amnesia because of an incident. She cannot remember everything about her past but she's gaining those old memories she had. Kaya wag niyo siyang masyadong ipipressure. Nakangiting sabi ni Ralph sa kanyang ina. Nakita nila kung paano ito nagulat sa sinabi ni Ralph at di makapaniwalang nakatiting ngayon kay Pamela. Oh, I just remember about the news that the Buenafe's only daughter had gone missing and they had left a funeral about it. Is that true? Kulot noong tanong nito. Nagkatingin na naman si Pamela at Ralph, tsaka muling tumingin sa ginang. It's true, Mom. She's missing for almost a week and they held a funeral, even if she haven't confirmed dead. They found a dead body and they thought it was Pamela. Then they cremated it and make a funeral. Paliwanag ni Ralph. Oh my God, then where have you been? Talong nito kay Pamela. We got an accident that night in the yacht and then napadpad ako sa isang isla kung saan naroon si Ralph. He's the one who saved me that day. Nakangiting sabi ni Pamela at bumaling kay Ralph na bahagyang napangiti. Really? Wow. I think you're destined to meet each other. What relationship you both had right now? Sabi nito tila na nabik ito sa maaaring sagot nilang dalawa.
Actually, she's James' wife, Mom. It's a long story but she is. Sabi ni Raph at mabait na ngumiti sa kanyang ina. What? James' wife? Hindi ba kapaniwalang sagot ng ina ni Raph? Yes, I am. Tugon ni Pamela. Tila nawalan ng lakas ang ina ni Raph dahil sa nalaman at parang di tanggap ang katotohanan iyon. Then why are you two together? Naguguluhang tanong nito. Nagkatingin na naman si Pamela at Raph saka ngumiti. For now, we have a complicated relationship. Since James is cheating on their marriage, I cannot tell you what the details, Mom. All I can say is I'm happy being with her. We're both happy together. Nakangiting sabi ni Raph na siyang ikinangiti rin ni Pamela. I can't believe this. Well, I hope none of you get hurt because of it. Since you're happy together, I don't need to oppose it. Sabi nito at bahagya pang napabuntong hininga. Muling nagkatiinan ang dalawa at tila masaya silang dalawa dahil sa sinabing iyon ng ginang. Okay, tungkol sa magulang mo. Kwentuhan mo ako kung ano nang nangyari sa kanila. Pag-iiba nito ng usapan. Napangiti naman si Pamela at nagsimula magkwento tungkol sa magulang niya. Yung mga bagay nang naaalala niya simula nang bumalik siya matapos niyang mawala. Habang nagkukwentuhan sila'y nakatingin lang si Raph sa kanila at natutuwa dahil mabilis na nakuha ni Pamela ang loob ng kanyang ina na talagang masaya itong kausap. Nakikinig lang si Raph at minsan sumasabay siya sa usapan ng dalawa. Noong hapunan na nag-uusap pa rin sila at naging maingay pa iyon. Nang sumabay na si Val sa pag-uusap nila, naikwento rin ito si Alice sa ina ni Raph at tumatawa lang ito dahil nga masyado makulit si Val at hindi alam nitong nakukulitan na si Alice kasamang lalaki. Nais din ng ginang na makilala pa si Alice kapag nakabalik na to mula Canada. Matapos ang hapunan, magkakasundo silang uminom malapit sa pool. Kaya naman tayong wine lang ang iinumin ni Pamela dahil ayaw niya nang maulit yung gabing nalasing siya. Kaya naman doon na lang din sila nakapag-usap ng seryoso. So, did you know about it? About my marriage with James? Tanong ni Pamela at seryosong tinignan ang dalawa. Bahagya naman nagkatinginan si Raph at Brian. Di nila alam kung sasabihin ba nila dito ang lahat. Napansin ni Pamela hindi nagsasalita ang dalawa at agad niyang nahulaan na nasa isip ng mga ito. Well, I understand if you don't want to tell me about it. Kaya ko namang alamin yon. Ang ayoko lang yung alam nyo na palang lahat, wala pa rin kayong balak na sabihin yun sa akin. Pinsan niyo si Vera at James, kaya sisiguro ko, ayaw niyang malaman ko pa lahat. Seryosong sabi ni Pamela at umiwas ng tingin sa dalawa. Napabuntong hininga si Raph, muling napatingin kay Brian. Natubango lamang sa kanya. Yes, marami ka pang hindi alam sa mga nangyayari. About your marriage, we just found out earlier about it. Hindi rin kami makapaniwala na nagawang ipeke ni Vera ang kasal ninyo. Siguro dahilan na rin niya yon para hindi tuluyang matali sa'yo si James kapag nalaman mo ng lahat. Planado ni Vera ang pagpasok niya sa buhay mo, sabi ni Raph, at naging seryoso siya sa kanyang mga sinabi. Hindi naman alam ni Pamela kung ano na ang kanyang maging reaksyon. Napatitig siya kay Raph. Ganon din ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin planadong pagpasok niya sa buhay ko? Naguguluhang tanong ni Pamela. Ang pakikipag-ibigan niya sa'yo noon, ang unang araw na nakilala mo sa James. Planado niya iyon, maging ang ligawan ka ni James. Ginawa naman lahat ni James ang gusto ni Vera dahil gusto niyang makatulong dito para magiganti. Ikaw ang gagamitin niya. Sisiraan niyang lahat sa'yo. Lahat kukunin niyan sa'yo. At nangyayari na nga ngayon sa'yo mga bagay na yun. She will hurt you by using James and she made it because I witnessed how you got hurt. Paliwanag ni Raph at malungkot at tumingin kay Pamela. Matapos yung sabihin, alam ni Raph na masasaktan si Pamela kapag sinabi niya yun dito. Ngunit dahil nawalan to ng alaala, malilito pa ito sa nararamdaman. Hindi mo mararamdaman ang sakit dahil nawalan ka ng alaala. Kung sakali mang bumalik iyon, daon mo mararamdaman ang sakit that you got betrayed by those person you trust. That's why I want to save you from that heartache. I will lend my arms to you, to love you and to protect you. I am here to be with you. Madamdaming dagdag ni Raph sa kanyang mga sinabi. Napaiwas naman ang tingin si Pamela kay Raph at pakiramdam niya na manid siya sa mga sinabi nito. Tama ito. Wala siyang kahit anong sakit na nararamdaman ngayon dahil wala siyang maalala. Pero may parte sa puso niyang tila umiiyak na hindi niya maintindihan. Well, I need to rest. Maiwan ko na muna kayo. Maya-maya ay sabi ni Barl. Na tila nawala sa kanilang isipan na may kasama pala sila. Bumaling si Raph dito at bahagyang tumango. Kaya naman nauna nang umalis si Barl at naiwan silang dalawa. Na makaalis si Barl ay doon lang siya nahawakan ni Raph sa kamay ni Pamela. Alam ko naguguluhan ka, pero kailangan mo maging malakas dahil mabigat ang kalaban mo. Subalit nandito pa rin ako at handang tumulong sa'yo. Dahil sa pagkakataong to pareho tayo ng kalaban. Kung gusto mong maging masaya ng tuluyan, harapin natin ang sabay
Ang mga taong hadlang sa saya at kalayaan na nais nating makuha. Let's fight together. Nakangiting sabi ni Ralph kay Pamela. Napatingin si Pamela sa kamay nilang dalawa. Saka siya nag-angat ng tingin dito. Malungkot nang umiti si Pamela sa kanya at mahigpit na hinawakan ng kamay. If you want me to fight with you, then tell me everything about your plan and why she's taking revenge on me. I have a right to know that, right? Napangiti si Ralph at marangin na plus ang kamay ni Pamela. Yes, you have the right to know about it and I will tell you everything. Saglit silang nagkatitigan bago muling salita si Ralph. Sinabi ni Ralph sa kanyang rason niya kung bakit siya magiganti kay Albert at naintindihan naman ni Pamela ang rason na yun ni Ralph. Matapos sabihin ni Ralph ang sa kanya, sinimulan niyang ipaliwanag kay Pamela ang totoong motibo at dahilan ni Vera. Maging si James, kaya't matapos niya marinig ang lahat, nang yon, bahagya siya natinginan at nagulat, lalo pat maging ang kanyang mga magulang ay nasali. Di niya alam kung anong kanyang mararamdaman. Ngunit may isang tanong na muo sa kanyang isipan. Kung bakit siya? Kung bakit nadami siya at kung bakit siya binabalikan ito? Malinaw para sa kanyang inggit ang isa sa dahilan kung bakit siya binabalikan ito. Pero hindi yun tamang rason para idamay siya. Nakakalungkot ang nangyari dito. Pero sobrang ginawa nito sa kanya ngayon. Sobrang pinaranas ito sa kanya. At ginamit pa nito ang lahat para mahirapan siya. Kaya naman, yun ang naging dahilan para lakasan niyang kanyang loob. Kinabukasan, nagising si Pamela na may mabigat na kamay na nakayakap sa kanya. Napapikit-pikit siya at dahan-dahang inalis ang kamay na iyon. Pero yumakap lamang ito sa kanya. Later, sabi ni Ralph sa kanya na siyang nakayakap sa kanya. Napangiti na lamang si Pamela at iniyaan ang gusto ni Ralph. Nakaramdam siya ng tuwa dahil kahit anong mangyari, sa kanilang dalaway masarap pa rin sa pakiramdam. Nakatabi niyang lalaking nagpapahalaga sa kanya na nasa tabi lamang niya sa lahat ng oras. Kumilos siya at tumarap dito at saka siya yumakap. Napapikit pa si Ralph at tila napaka-inosente ng mukha nito. What are we going to do now? Let's stay like this until it's evening. Tugon nito. Natawa naman si Pamela sa sinabi nito at bahagyang kinarot ang ilong. Ikaw talaga. Sige na, bumangon na tayo. Gusto mo sabay tayong maligo? Saan ni Pamela? Dahan-dahan dumilat ang mga mata ni Ralph na agad niyang sinalubong ng halik sa ilong nito. You're too naughty, woman. Nakangiting sabi ni Ralph at bahagyang hinaplos ang kanyang pisngi. So are you going to join me or not? Nakangising sabi ni Pamela. Of course I will. Tugon ni Ralph at agad nang tumayo sa kama. Bago pa makatayo si Pamela, hinila ni Ralph ang paa niya, papunta sa dulo ng kama. Napatili naman si Pamela nang bigla siya nitong buhatin at ilagay sa may mesa. Hey, what are you going to do? Nakataas kilay pang tanong ni Pamela. I want to take my vitamins. Nakangising sabi ni Ralph. Napakulot naman si Pamela. What vitamins? Inilapit ni Ralph sa kanyang mukha kay Pamela at bahagyang dinampian ng halik nito ang labi niya. Nang makalabas sila sa banyo, binaba ni Ralph si Pamela. Sinara nila ang pinto at sabay na naghubad ng damit. Nang mahubad na nila ay naglakad na sila patungo sa shower at binuksan ito ni Ralph. Napapikit pa si Pamela. Sinara nila ang pinto at sabay na naghubad ng damit. Napapikit pa si Pamela sa lamig ng tubig na bumuo sa kanyang katawan. There you are. Kala ko magkukulong na kayo sa kwarto eh. Bungad sa kanila ni Brian na makita silang pababa ng hagdan. Di naman nagsalita si Pamela at napaiwas ang tingin kay Brian. Bakit, may problema ba? Kunot noong tugon ni Ralph. Natawa si Brian at napapailing sa naging sagot ni Ralph. Wala namang problema doon. Ang problema naghihintay sa ibaba. Sabi nito at napapakamot pa ng noo. Anong ibig mong sabihin? Nandito na naman si Albert? Seryoso niyang sabi. Umiling lamang si Brian. Hindi, ibang problema. Bumaba na lang kayo para makitang tinutukoy ko. Saan ni Brian at naunang bumaba sa hagdan? Nagkatingin na naman si Pamela at Ralph, saka napasunod kay Brian. Na makababa sila nakita ni Ralph ang kanyang ina na may kausap ng babae. Nakatalikod to sa gawin nila, kaya hindi niya agad to nakilala. Iho, tawag ng kanyang ina nang makita siya. Doon lang dahil namingon sa gawin niyang babaeng kausap nito at bagya siya natigilan na makilala ito. Ralph! Tawag nito sa kanya. Tumayo ito at agad nang lumapit sa kanya at saka ito yumakap. Di nakakilo si Ralph habang nakayakap sa kanyang babae. Habang si Pamela nakatingin lamang sa kanila at di agad nakapag-react sa nakita. Mabuti lang nasabi sa akin ni Titang nandito ka. Kaya naman pumunta agad ako dito. Alam mo namang sobra kitang na-miss, diba?
Di ka nagpaalam sa akin, babalik ka dito, kaya nang malaman ko na umuwi ka dito sa Pilipinas, agad akong umuwi para makausap ka. Why are you avoiding me? You know that I don't want you to cancel our engagement. I still love you and I already regret of what I've done. Please, I'm so sorry, Raf. Paliwanag ng babae kay Raf. Dahan-dahan niyang inilisto sa pagkakayakap at seryoso itong tiningnan. Let's talk somewhere. Tanging sabi ni Raf at nila ito palayo para makausap. Sinundan naman sila ng tingin ni Pamela at naguguluhan pa rin kung sino ang babaeng biglang dumating sa buhay nila ni Raf. Let them be. Maybe they really need to talk, sabi ni Brian nang tumabi ito sa kanya. Who is she? Tanong ni Pamela at bumaling kay Brian. Napabuntong hininga si Brian at napatingin sa ina ni Raf na napabuntong hininga rin. She's Ailey, his ex-fiancée. Sagot ng ina ni Pamela na naging dahilan para matigilan siya. Hindi niya alam pero bigla siya nang hina. Kahit sinabi nitong ex-fiancé na ito ni Raf, pakiramdam niya, may kaagaw pa rin siya sa atensyon ng lalaki. Kahit na alam niyang totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. Bahagyang tinapik ni Barl ang kanyang balikat at tila sinasabing ayos lang ang lahat. Binitiwan ni Raf ang kamay nito na makarating sila sa garden ng kanyang ina. Seryoso niyang tinignan ng babae na nakatingin naman sa kanya. Raf, don't look at me like that. You know how much I miss you. Pumunta pa talaga ako dito para magkaayos tayo. Patawanin mo ako sa nagawa ko sa'yo ha. Alam ko naman mahal na mahal mo pa ako. Please, forgive me. Malambing na sabi nito at muling yumakap sa bewang ni Raf. I thought we already talked about that. We already parted ways because that's what you wanted. And also mine. Why are you still after me? Kunot noong sabi ni Raf at tumawalay sa kanyang babae. I know that, but I realize that I still want you. I still love you, Raf. I want us to come back together. Pagsusumamo nito sa kanya. Napapailing na lang si Raf sa sinasabi nito. Di niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito o inuulit lang nito ang pagsinungaling. She was 9, his girlfriend for almost 5 years. Ito lang ang nagtagal sa kanya na naging karelasyon niya dahil noon hindi pa siya nagseseryoso at ang nais lang niya hindi matali sa isang babae. Pero na makilala niya si Eileen, nagbagong pananaw niya rito. She made him fall in love with her and he did everything to gain her love. She was kind, gorgeous and sassy. But she changed when Raf gave her everything. Material things and a role that she wanted. Ngunit hindi alam ni Raf na kasabay ng pagiging mapagbigay niya rito ay unti-unti itong nagbago. Nalaman niyang may ibang lalaki ito at tinatanggi lang ni Ailey. Kahit ganun, pinatawad niya pa rin ito dahil mahal na mahal niya ang babae. When they celebrate their second anniversary as couple, he proposed to her and she accepted it. Later on, he found out again that the night he proposed to her, she was also with a random guy, having fun in the same hotel they checked in. He was so upset but she begged his forgiveness and he forgave her again. He felt betrayed but still he cannot let go of her because he loves her so much. Di naman siya binigo ni Ailey at naging tapat to sa kanya simula nang pinatawan niya ito. Naging magandang muli ang pagkasama nila at napag-usapan na nila ang kasal. They celebrated their third anniversary and that was the most memorable for him. They traveled together and shared a love for each other. But 3 months ago before their wedding, he found out the most painful truth. Kahit naging maganda ang pagkasama nila, hindi pa rin pala ito nagbago at kung sino-sinong lalaki nakakasama nito behind his back. Someone gave him photos of her with a man in the hotel and even naked photos of her. Then he also found out that he was used. Ailey is not after him, but his money and popularity in business world. He was betrayed again and that's the reason why he let go of her. He canceled the engagement and their incoming wedding. She pleaded his forgiveness again but he did not forgive her. Naging malamig na ang pakikitungo niya rito at isa yon sa dahilan kung bakit siya nais mapag-isa sa isla nang bumalik sila sa Pilipinas. Ngunit bigla rin yung nagbago na makilala niya si Pamela. Stop it, Ailey. I already gave up on you and I don't feel something special about you so stay away from me. Don't ruin what I am gaining now. Seryosong sabi pa niya dito. Raf, I know. I made a mistake. I know that you got hurt but I know you still did not forget me. I'm still hoping that we can come back together. Please, I'm begging you. I want you back. Umiiyak na nitong sabi.